Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang progreso ng Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway. Umaasa ang Pangulo na magagamit ng bahagi ng subway bago matapos ang termino niya sa 2028. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta yung tinakbo ng inspeksyon dyan at kaya na daw ba na yung partial operation ng subway by 2028? Kanina nga ay nag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway kung saan umuusad na ang pagpapagawa nito. May habang halos 3 kilometro ang southbound lane ng subway mula dito sa Camp Aguinaldo Station hanggang sa Ortigas. Sa ngayon, 325 meters o nasa 10% pa lang ang natatapos sa direksyong papuntang Ortigas. Sa northbound side naman, nasa 80 meters pa lang ang nahuhukay. Matatandang noong Enero, ibinaba rito ang tunnel boring machine na galing Japan at sinimula ng paghuhukay sa direksyong papuntang Ortigas. Sa kabuuan, nasa 33 kilometers ang haba ng subway mula Valenzuela hanggang sa Pasay at mayroon itong 17 stations. Umaasa naman ang Pangulo na matatapos ang proyekto kahit ang bahaging Ortigas hanggang Valenzuela bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Pero Ruth, alam mo, nauna nang sinabi Transportation Secretary Vince Dizon na mukhang sa 2032 pa magkakaroon ng partial operations itong Metro Manila Subway dahil sa dami ng delays, kasama na dyan ang right-of-way acquisition. Pero alam mo, oras na matapos itong proyektong ito, yung kasalukuyang biyahe mula Valenzuela hanggang Pasay na inaabot ng 2 oras o mahigit pa, ay aabuti na lamang ng 40 minutes. Ruth. Pero Gerard, yung binanggit mo kanina na sabi ni Pangulong Marcos, gusto niya sana ng partial operation by 2028. Saan kaya galing yung kanyang kumpiyansa na mangyari sana yaan? Kung sinasabi ng DOTR, may mga delays. Alam mo, Ruth, siguro yung kumpiyansa ni PBBM na matatapos agad ito, nakita niya kasi na napakabilis ng development dito sa stasyon na to. At gayon din doon sa iba pang stasyon na kung saan ongoing na yung paggamit nitong tunnel boring machine. Pero siguro magagawa ng DOTR para mas mapabilis pa ang construction nito. Bukod doon sa actual construction nitong mga stasyon at itong mga tunnels, ay mas mapabilis pa yung right-of-way acquisitions para nga magpatuloy yung pagpapagawa nitong infrastructure project na ito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.